interview lang po Very short kami. lang po. Tapos na yung interview ko, di ba? Hindi pa, sir. Ano na po yung so far na pag-usapan natin, sir? Right. Very short lang, sir. Or any statement, sir. Assurance sa mga taga... Isang alkalde sa Pangasinan ang sinasabing nagpapatakbo ng pogo na ni-raid sa Bamban-Tarlac noong Marso. Ang alkalde raw na ito, karelasyon daw ng suspendido ngayong si Mayor Alice Goo at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat niyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na isang mayor sa Pangasinan na nagpapatakbo ng pogo sa Bamban-Tarlac na sinasabing may kinalaman si Mayor Alice Goo. Ayon daw sa source ni Senator Jinggoy Estrada, partner daw ito ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo ang sinasabing alkalde. That her partner is a public official. Sabi ko mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Goo doon mismo sa Bamban. Kung makakakuha raw ng ebidensya ang senador na makakapag-ugnay sa mayor na ito sa POGO operation sa Bamban, ipapatawag niya raw ito sa Senado ang sinasabing alkalde. Tumanggi naman siya na pangalanan ng umano'y karelasyon ni Mayor Alice Goo, pero incumbent mayor daw ito sa Pangasinan. Kung tatanungin daw ang senador ng Department of the Interior and Local Government, sasabihin niya raw ang pangalan ng alkalde. Pero base sa kanyang revelasyong ito, ay lumalabas na ito'y walang iba kundi si Mayor Dung Kalugay, ang sinasabing karelasyon ni Mayor Alice Goo. Matatandaan na tinanong na sa Senado noon si Mayor Alice Goo tungkol sa kanyang karelasyon, pero sinasabi niyang wala siyang live-in partner na nagpapatakbo ng pogo sa Bamban. Sa kabila ng presumptive suspension laban kay Mayor Alice Goo, naninindigan ang kanyang kampo na wala siyang kaugnayan sa operasyon ng pogo sa Bamban. Hindi niya authority yun eh, hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandun para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Well, wala naman tayong magagawa. That is only our option left. That might be only our option left, no? To file another case against China. And do you think, sir, marami na ngayong basis para mag-file ng panibagong kaso against China? Yes. Marami pa rin mga katulad nga yung binabasa natin araw-araw sa mga pahayagan. Araw-araw binubuli tayo. Kung ano-ano narinig natin, kawawa rin ng yung ating mga sundalo. Pati yung sinasabi nilang pag merong mag-trespass doon sa tubig, sa territory natin, i-detain nila. Sorry. Hindi naman hindi naman yata tama yun, di ba? Cut. Sir, naniwala ka ba na kaya ganun ka-interesado ang China dun sa ating territorial water dahil maraming pwedeng mapakinabangan? Oh, syempre. Hindi naman lang kinin nyo kung wala silang mapapakinabangan dun sa pagmamayari ng Pilipinas, di ba? Pero ang problema ba natin, wala tayong capability para i-explore yung kung anumang wealth meron doon? Unfortunately, wala. Well, siguro pwede mag-usap, pwede sigurong Para sa joint exploration. joint exploration, pwedeng siguro 70% sa atin o 80%. Basta pabor sa Pilipinas. Huwag lang naman pabor sa kanila. Dahil talo na nga sila, makikihati pa sila sa atin. Di ba? Okay, no more question about Nympha? About West Philippine Sea? Wala. Sorry paki-edit na lang yung ano. Sir, dun sa Pogo, isa kayo sa mga actively nag-participate. And then, ang Office of the Ombudsman nag-impose na ng 6 months suspension kay Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo at sa ilang pang local officials. Sa tingin nyo, maganda ba itong development para talagang mas magawa yung investigation? Well, it's a welcome development for us, especially those investigating her case here in the Senate. It's a welcome development for us that she was meted out a 6-month suspension by Ombudsman, no? By the Ombudsman. Para wala na siyang influence,
para hindi niya magamit ang kanya impluensya. Yun lang ang intention nun. Huwag magamit yung influence. Yes, It doesn't so- mean na may nakita ng strong evidence. Wala pa. And then, will you attend the executive session tomorrow, sir? Most probably. Ano yung ine-expect mo na mga possible information? Well, pa I na- do not have any information yet, but since it is an executive session, they might divulge issues or issues against Mayor Alice Go. That na siguro it might concern national interest. And possible din na doon makita yung kanyang connection dito Yes. sa Pogo operation. Most probably. And some criminal activities like money laundering, sir. Maybe. Kasi medyo malalim tong investigation na gagawin. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen. Di ba? Sir, are you now willing to divulge the name of mayor na sabi mo nag-handle ng Pogo owned by Mayor? Alam na ni Marlon kung sino. Basta he's a mayor. Definitely is not a senator. Pero, sir, identify... Mayor sa North. Sir, ba't ayaw yung pangalanan ko ipapatawag siya ng committee? Meron ka bang Well, request na I ipatawag? just received a very reliable information that her partner is a public official. Kasi sabihin ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go. Doon mismo sa Bamban. So, sir, ipinapatawag na ba yung mayor na yun? Sa Hindi pa. Pero isasuggest nyo Well, na patawag? if I can get pieces of evidence linking that mayor to the POG operations, then patatawag ko. So, sir, yun incumbent ngayon, yung mayor na yun, na nagpapatakbo ng Pogo ni... Yes. Yan ah. Pero nga, sir, ano ba yung... Before, sir, parang hindi kayo pabor sa total ban ng Pogo. Pero ngayon na nakita nyo yung continuous criminal activities sa mga Pogo. Are you now... Kasi yung stand ko before sa Pogo, sabi ko, dun sa mga accredited na may franchise o accredited ng PAGCOR, okay lang yun. Pero yung mga illegal, yun ang talagang tanggalin. Tsaka dapat, lahat ng mga employees ng mga POGO operations, dapat more than 50% Filipinos. Huwag naman para Chinese lahat. Yun ang stand ko. kaya lang, sir, ang problema, maging accredited Pogo involves sa criminal activities like Ayun, dito sa Banbantal, that's a diba? different story. Pagka accredited, kapag involved sa mga criminal activities, dapat palayasin na kagad yan. At tanggalan ng mga prangkisa o permits. So yun lang ang dapat pa, hindi lahat, hindi wag ipagbawal total. That is my opinion. Kasi, first of all, pagka more than 50% ang employee mo mga Pilipino, syempre, that generates jobs, di ba? Syempre, dati akong chairman ng labor, syempre, proprotekta natin yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng trabaho. In fact, meron din mga nire-remit na mga taxes naman yung mga legal na Pogo. Yung mga illegal, yun siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan. Paano yun, sir? Meron na ngayon 3 na i-file na proposed bill pushing for the banning of Pogo in the country. Well, Will you support that? we'll have to study it further. And, ayun, Nympha. Sir, yung mayor, would you encourage po the DILG or would you call on the DILG para investigahan na rin ito? Kasi ngayon naman, sir, If the DILG asks for his name, then sasabihin ko sa kanila. Ba't kami, sir, Investigate. ayaw na kami sagot. Hindi mo kay DILG.
Sir, hindi ba o hindi ko makontak ang DILG sa inyo para alamin or Hindi, wala. Pero palagay ko, alam na nila yun kung sino yun. kung alam na dapat proactive ang DILG, sir, para hindi na o para hindi na makaalis, hindi na makapag-cover up. Well, it's up to the DILG to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. But if they want to ask the name from me, I will divulge the name. Kasi mahirap i-divulge sa media kasi baka i-deny eh. Baka i-deny ka agad eh. Pero, Siyempre, sir, i-deny yun. would you encourage DILG, sir, maging proactive na, magkusa na, mag-imbestiga na? Kasi nga, kung habang nasa position siya, pwede pang ma-cover up, maglinis. I think the DILG is hell-bent in investigating this issue, this case. So, marami na rin silang ginagawang investigasyon. At hindi palalagpasin ng gobyerno ito dahil this might concern national or security interest, no? Nakuha nyo din ba yung, kasi lagi sinasabi na may national security concern. So, ibig sabihin na nakita nyo rin yung information dun sa allegedly hacking and surveillance activities inside that Pogo in Banban? Well, I haven't received any information yet. Sir, hindi ba nakakabahala na yun na yung mga local officials na i-involve na pati sa Pogo? Well, it sounds alarming for me. Well, all I can say is